natin pong palakpakan ng Panginoon. Praise God. Karapat-dapat na siya yung ating paglanan, yung pinaka-the best nating pagsamba, pagpupuri ng buong puso, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid, sa lahat ng mga naka-hook up sa internet. Praise God. Totoo po na isa pong napaka-sensitibong bagay ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Hindi po ito maaaring i-take lightly. Alam ng Panginoon Diyos yung mga panahong, mga araw lumipas, nabanggit ko nga po noon, malayo man, malapit din. Kahit anong layo, malapit pa rin. Praise God. Praise God. Hallelujah. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon at mag-alay po ng panalangin. Hallelujah. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Israel, ang Diyos na nagbubukas ng kanyang mga salita, lahat ng mga bagay na yung pinangako, Ama, you have interpreted it, hallelujah, through its manifestation, through time. Hallelujah, you are the interpreter of your word. We cannot contain everything, O God. Hallelujah. It is by your grace na nabubuksan sa amin ang iyong mga salita. Salamat po, Ama, sapagkat ikaw po ang siyang patuloy na kumakatagpo sa aming mga pangangailangan. Salamat po, Ama, sa iyong masaganang kagandahan loob sa amin. Maraming salamat po, Ama, sa isang napakadakilang privilege. Naririto po kami ngayon sa oras na ito na magsasalo-salo po kami sa iyong mga banal na salita. O dakilang Diyos, hallelujah, hindi ang kaisipan ng tao ang aming hinahanap, Ama. Hallelujah, sapagkat sinasabi ng iyong mga salita na ang kaisipan ng tao, ang kanyang kaparaanan ay kagaya ng silangan at kanluran, kagaya ng langit at lupa. Hallelujah. We are so limited and you are so unlimited. You are the infinite God. You are Elohim. Hallelujah. Kaya po, Ama, kumilos ka pong makapangyarihan ng buong laya sa kalagitnaan ng maliit na kalipunan ito, Ama. Hallelujah. Kumilos ka pong makapangyarihan, Ama. Hipuin mo po kaming lahat, Ama. Hallelujah. It's not about what we think, O God. It's about your will, O God, your word. Pasundin mo, Ama, ang aming mga kaisipan sa iyong mga salita. Hallelujah. Na patuloy, Ama, na kami ay masatisfy, Ama. Hallelujah. That is the main reason why we came, O God, because we are thirsting and we want to be satisfied. And nobody, no one can satisfy us, O God, but you. Hallelujah. Sugo mo po ang iyong mga banal na anghel, Ama, upang kami ipuspusin lahat. Hallelujah. Na maranasan namin, Ama, kung paano, Ama, yung naganap sa mga iglesia, sa iglesia mo noon, sa panahon ng Pentecostes. Naranasan nila ang tunay na pagkilos ng iyong makapangyarihang Espiritu. Ito po ang aming samot. Dalangin sa iyo, Ama, at inaalay po namin sa iyo ang buong panahong ito sa sasalo-salo namin, Ama, sa iyong mga salita. Amen and amen. In Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Praise God. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa Aklat ng Salmo, sa Kabanatang 42. At basahin po natin sa unang talata, verse 1, Salmo 42. Verse 1, as the hart panteth after the water brooks, so panteth my soul after thee, O God. My soul thirsted for God, for the living God. When shall I come and appear before God? My tears have been my meat day and night,
while they continually say unto me, Where is thy God? Praise God. Tayo po ay makakaupo sa oras ito, mga kapatid. Praise God sa maraming araw na dumaan, mga kapatid. Sa maraming mga panahon ng paglalaan sa message tsaka sa salita ng Panginoon. Ang hirap isulat ang hirap isalansan, mga kapatid. Hindi po tayo sanay gumawa ng outline, pero unang Diyos po. Lagi ko pong hiniling sa Kanya. Sabi po ng prophet, when somebody stand behind the pulpit and think, magkakaroon po ng mga problema. Because our mind is not enough. Pwede nating isipin, ganito ang sasabihin ko. Ito yung hindi ko sasabihin. Mali ito. Hindi ito tamang sabihin. Ito yung dapat kong sabihin. Pero mga kapatid, iba yung nangungusap ang Diyos kaysa sa iniisip lang natin. Kaya po, lagi pong sinasabi na yung mga panahon natin ay isama natin sa panalangin yung mga magbabahagi ng salita ng Diyos. Praise God. Katulad po ng nabanggit ko kanina, we came here to be satisfied. Of what? Anong satisfaction ang hinahanap natin? Gusto natin masatisfy yung inner man, yung ating mga pagkataong panloob. And nobody can meet these needs but only one. Mga kapatid, I thirst, we thirst. Alam niyo po, nung pinag-aaralan ko po binabasa ko po ito, ang unang lumagay sa isipan ko yung a true thirst for God. Yung isang tunay na pagkauhaw sa Diyos. Pero habang pinakikinggan ko po yung mga mensahe, habang binabasa ko po yung banal na kasulatan, naging kapansin-pansin po sa akin yung the original creation of thirst. The original creation of thirst. Yun po yung pamagat. Ito po ay sa message ng prophet na thirst. At habang minemeditate ko po ay napakasarap po mag-meditate. At hinihiling ko po lagi sa Panginoon na yung sa panahon ng pag-meditate, yung inspiration, maranasan po dito sa likod ng pulpito. Kasi po, minsan, ang hirap balikan lahat. Pero unang Diyos, mga kapatid, ang unang katanungan, mga kapatid, what is thirst? At ang pangalawa, what do you thirst for? Anong kinauuhawan natin? Bilang individual, this is a very personal question. Individual question. And when did your thirst came from? Saan ang galing? Saan ang galing yung pagkauhaw natin? What is or where is the origin of your thirst? Kailangan nating ma-identify ito. How can one thirst for something unknown to him? Nauuhaw ka, pero hindi mo alam ang kinauuhaw mo. That's why, nung nag-sharing kami, minsan Brother Jan, nabanggit ko sa kanya, thirst is a revelation. Nauuhaw ka, hindi mo alam kung anong kinauuhawan mo. So, thirst should be a revelation to you. Kailangan ma-reveal sa iyo kung anong kinauuhawan mo. Puntahan po natin tingnan po natin ang Genesis. Genesis chapter 2. Pasimulan po natin sa verse 18.
Praise God. So, sa message po na tiningnan ko, sabi ng prophet, when he looked in the Webster Dictionary, sabi nga, nabanggit ko na last week, kung di ako nagkakamali, mga kapatid, thirst is a painful desire. Sabi ng prophet, it is something that you want so badly that it create hurt. Painful. You want it so bad na hanggat di mo nakukuha, you won't settle for it. Yung thirst, sabi niya, this is a painful desire. Something you want so bad. Bakit tayo nagpupunta dito? Ano ba yung gustong-gusto nating makuha? Nakakalungkot mga kapatid na ang isang mananampalataya dadalo sa gawain and he will not get satisfied. There's something wrong. Ano yung nasa isipan? Ano yung nasa puso? Why this person did not get the satisfaction? Basahin po natin yung verse 18 ng chapter 2 ng Genesis. Sabi po dito, and the Lord God said, it is not good that man should be alone. I will make him a helpmeet for him. Verse 19. And out of the ground the Lord God formed every beast of the field, and every fowl of the air, and brought them unto Adam to see what he would call them. And whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof. And Adam gave names to all cattle, and to the fowl of the air, and to every beast of the field. But for Adam there was not found an helpmeet for him. So, babalikan natin yung 18, sinabi na ng Diyos na it's not good. It is not good. Hindi mabuti na nag-isa siya. There should be somebody with him. Kaya nasabi napakaganda nung exhortation. Una, yung expression, the three purposes or the three reasons why na nabanggit ng ating kapatid. Expression. Kanino express ng Diyos ang kanyang sarili? When He was Elohim. Wala siyang express na ng kanyang sarili. Because He is the only one existing. Amen? And Adam alone, how can Adam have fellowship with the cattle, with the birds, with the fishes? Mga kapatid. So, tuloy po natin. Verse 21. And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept. And he took one of his ribs, and closed up the flesh instead thereof. And the ribs which the Lord God had taken from man, made he a woman, and brought her to the man. Parang napakasimple lang basahin, lagi natin kasi binabasa eh. Pero namnamin natin, yung tingnan natin, kung anong dahilan ng Diyos. Anong dahilan ng Diyos? Bakit kailangan na doon niya kunin, at pagkatapos niyang gawin, ginawa niya bang pangit si Eva? Hindi. Napakaganda ni Eva. And he made Eve that beautiful for Adam. Because He wants Adam to be happy. Gusto ng Diyos na maging mapunuan yung kakulangan kay Adam. Verse 23. And Adam said, this is now bone of my bones, and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man. Verse 24. Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife,
and they shall be one flesh. Verse 25, and they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed. Napakalinis ng kanilang relasyon. Napakalinis ng kanilang ugnayan. Praise God. Hindi sila nahihiya. Wala silang kahit anong mang bagay na nandun sa kanila. It was very pure, mga kapatid. Chapter 3, verse 1. And the serpent was more subtle than any beast of the field. Verse 1 ng chapter 3. Now, the serpent was more subtle than any beast of the field, which the Lord God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, You shall not eat of every tree of the gardens? And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden. Hallelujah. Verse 3. But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. Sa statement pa lang ni Eva, meron ng mga holes, mga loopholes na nakikita ang serpent ay he will catch you. He will catch you. Napaka sinsin niyang tumingin sa mga pananalita ng isang kausap niya. Bawat tao. Until now, hindi siya nagbabago eh. Doon kanya huhulihin. Doon niya nahuli si Eva. Satan is injecting filthiness. He is in the process of injecting filthiness to Eve's mind. Nagpapasimula siya. At yung pattern niya hindi nagbabago hanggang ngayon. Tayo ang Eva ng ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Praise God. Tuloy po natin ang pagbasa, mga kapatid. Verse 4, And the serpent said unto the woman, You shall not surely die. For God do know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. And when the woman saw that the tree was good for food, take note, mga kapatid, and when the woman saw that the trees were good for food, and it was pleasant to the eye, and the tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. Ito na, mga kapatid. Yung dating malinis na kalagayan nila, na hubad sila, narumihan na. Before, it was a fornication by thought, sa kaisipan pa lamang. Alam niyo po, dito yung maraming namimiss ng mga mananampalataya na matagal na sa gawain, na marami ng natutunan, marami ng nabasa, may mga ilang naunawaan na. Because Satan is very sneaky. He is very sneaky. Napakagaling niya sa kanyang sin, sa kanyang pamamaraan. Na papasok siya, kagaya ng isang magnanakaw. And he will not tell you, I'm coming in your house. I'm coming in your mind. Alam niyo po, nakakita ko ng illustration sa internet kung paano nagkakaroon ng reaction ang brain ng isang bata habang
meron siyang mga bagay na napapanood, especially in our age, napakataas ng technology, na yung focus ng kanyang mata doon sa kanyang pinapanood and the way he interprets doon sa kanyang pinapanood, parang yung pinakita doon sa illustration, makikita mo kung paano nagre-respond yung utak ng bata habang pinapanood niya. Nagta-travel through his eyes, registering in his brain, and until the brain is ensnared. Nahuli na. Kahit nga natutulog, mapapansin nyo may mga bata na parang gumagalaw. Kasi napapanaginipan na nila. It is very strong kung paano. Kala natin minor lang to. Pero the perversion is beginning. There is a perversion and gaining space. It's gaining space, mga kapatid. Pag nakapasok na yung kaaway, nagkampo na sa loob, anong gagawin mo? You have a very serious situation. Anong gagawin mo kapag nakapagkampo na yung kaaway sa loob? The enemy is not outside, it's inside. What will you do? This is the same thing that happened in the Garden of Eden. Hindi naman pinakain lang basta si Eva. It was a series of discussion. And then, unknowingly, Eve is already getting inside the snare, yung bitag. And after that, what happened? Nakapasok na. And nobody can make a remedy. It's only God. So mga kapatid, nagkaroon ng fornication una muna sa thought, and then, nung ma-inject na yung filthiness, pumasok na yung perversion. Sabi nga ng prophet, we are living in a perverted world. Praise God. Kaya, babalikan ko po ulit yung ilang mga bagay, mga kapatid. Dito mga kapatid sa yung salitang thirst sa kung di ako nagkakamali mga kapatid, John chapter 19 verse 28. After everything, lahat ng bagay na naganap na, sinabi ng Panginoong Jesus, I thirst. Pang ilang salita yon ng Panginoong Jesus bago siya namatay? I thirst. Sinabi niya yun, so that the prophecy will be fulfilled. Saan siya nauuhaw? Mga sisters, saan siya nauuhaw? Nang sabihin ng Panginoong Jesus na, I thirst. Mga brothers, saan siya nauuhaw? Maganda yung sagot ni brother mo. Amen. Because this was the greatest ever display of God's love on the cross of Calvary. And when God, through His Son said, I thirst, alam niya kasi tapos na lahat eh. Natapos na. Tapos na doon. I thirst. Mga kapatid, let's bring it up to the next level. Praise God. Testimony. Sino nakaalala ng testimony ni Sister Dane? Sino nakaalala? Alam nyo? Praise God. Amen. Praise God. Sabi ko nga kanina, it will be general, but it will be also personal. Alam nyo mga kapatid, during the time na ini-introduce ko kay Sister Juliet yung pananampalataya, sinisikap ko. It was a very hard or very rough time. May kliyang ganyang buhok hanggang dito. Naglo-long back siya ng mga damit, tapos nakapantalon, naka-rubber shoes.
Minsan nag-head ka pa. Talagang totally different. And I cannot force my wife. Kasi pwede mong i-muscle yung wife mo eh. But definitely, it's not a grace. Hindi mo pwedeng gawin yun. So, I was praying, asking God for grace. Kaya nung sabihin nun sa testimony ng ating kapatid na naramdaman ko yung kagalakan, malalim na kagalakan kasi habang sinasabi niya yun, it was so real for me. Alam ko na isa ito sa mga dalangin ng ating kapatid na si Brother Romel na dumating yung time na yun. We cannot force our wife to do something without grace. It's always by grace. Sinabi niya doon, kung di ako nagkakamali, naalala ko na may mga sinasabi yung mga ka-office mate niya. Pinapansin nila yung kalagayan niya sa pananamit. And one thing that is inspiring there is, hindi ko naman para sa kanila ginagawa ito eh. That is thirst. If you don't thirst, you will not do that. Yes. He thirsts to please God. It's not wrong to be beautiful. If the woman thirsts to be beautiful, it's good for their husband. But not in a perverted way. Because Satan is always perverting everything. When God created a woman, she is beautiful. And He presented to Adam, this is your wife. And Adam appreciate how beautiful his wife is. Hallelujah. Jesus Christ is trying to make us beautiful. That's right. Amen. But the world is so perverted. Mga kapatid, as long as ginagamit natin yung salita ng Diyos as sabi ng prophet, thinking man's filter. You can thirst and desire to be beautiful, but don't step outside 1 Timothy chapter 2, verse 9. Pag nagpasimula yung babae na, dati noon, napapansin ko sa mga kapatiran, mahaba yung palda nila sa Pilipinas. Pakyat ng pakyat, pakyat ng pakyat. Pakyat ng pakyat hanggang sa dumating sa tuhod. Hanggang ngayon, sabi ni Sister Wife, may mga pagbabago na sabi ko, Satan is not changing his pattern. Nagdadamit, dati yung mga damit may manggas. Dati, tama lang. Nakita ko yung mga young people, unti-unting umaatras yung manggas, umaatras yung damit, bumababa yung neckline. There is because we always meet in one common ground. We thirst God. We thirst to glorify God. We thirst to worship God. And when these things happen, do you glorify God because of these things? Do you feel happy? Sabi ng prophet, how the world is perverted. Uncensored television, unlimited internet, whatever you want to watch. Merong hotspot shield. Instead of thirsting for God's word, it is little by little, unaware, kinakain na pala kasi napakadaya ng kaaway. Mga kapatid, napakadaya ng kaaway.
So, ganun yung mangyayari mga kapatid. Ang nangyari sa halaman ng Eden ay isang napakapayak na bagay kapag inireveal ng Diyos. Pero ang isang nagiging malaking katanungan dito, sa panahon natin, habang lumalalim yung kapahayagan, habang dumating na yung seven church age messenger and revealing all the mysteries, nakikilipin din yung kaaway. Kagaya na pag-usapan natin, during the time na si Job, ang mga anak ng Diyos ay sumasamba, nandun si Satan. It's a very thin line between good and evil. Mga kapatid, merong dalawang klaseng thirst sa katawan sa atin sa buhay natin. We have the thirst physically and we have the thirst spiritually. And the prophet said, and there is also a control tower by which ina-address itong mga bagay na to. Mga kapatid, kapag ang isang tao, katulad ngayon, habang nagsasalita ka, nasa harap dito, nag-share ka, nakakaramdam ka ng panunuyo ng lamunan. That is a signal. And the control tower is a warning caller. Iwawan ka niya. Bumababa na yung percentage ng tubig. Ano yung control tower ng katawan? Ano yung control tower ng katawan natin, mga kapatid? Right? Praise God, brother. Sasabihin ng isipan, kailangan magbibigay siya ngayon ng signal, and the natural response is, kukuha ka ng tubig. You will satisfy yourself. Kaya tayo nandito, to be satisfied. Amen. Kung pupunta tayo dito, and we will not be satisfied, sayang yung pagpunta natin. Sayang. Sayang mga kapatid, yung pagpunta. Kaya, napakahalaga sa isang manampalataya na pagpunta sa gawain, makukuha yung satisfaction. Kasi kaya siya nagpunta, gusto niyang masatisfy. Yung full satisfaction, hindi yung partial lang. Sabi nga ng nabanggit ng prophet, yung first time ko lang narinig sa kanya, Bible hitchhiker. Nakikiangkas lang, kukuha lang ng konti, angkas, bababa na. Pagsakay mo, nakabiyahe ka na ng malayo, teka muna, bababa ako. Time out muna. Sandali lang. Bumalik ka na lang, pagbalik mo, tsaka ako sasakay ulit. Bible hitchhiker. Umaangkas lang, ayaw sumakay talaga. Sumasabit lang. Sabi ng Biblia, man shall not live by bread alone, but by only little of... Hindi ba? Only little ba, mga kapatid? Every. Amen. Praise God. Every. Wala tayong papalampasin because we want to be satisfied. Amen. We cannot be satisfied kung hitchhiker lang tayo. Sumakay tayo, mga kapatid. So, kailangan, it is a must to identify the nature of thirst. Kasi ipapakilala nito kung sino ka. Yung nature ng thirst mo. Makikilala mo sarili mo. Balikan natin yung as the deer panted for the water, so my soul longeth after thee. Amen. Napakaganda nung binabasa ng prophet. Nagbigay siya ng illustration. Sabi niya, yung heart, sabi kasi heart nun yung pinaka, sa Africa, may mga wild dogs. Ang wild dogs, by nature, ang intention niya, pag hinuli niya yung heart, kakagatin niya sa leeg, dito, sa throat.
But there are times na namimiss niya yung throat. Kumakapit siya ngayon dun sa plank, sabi ng ng prophet, dun sa malaman na bahagi between the ribs and the legs. Kakapit siya doon, kakagat siya. Pero dahil merong hindi pa wounded eh. Kakakagat pa lang kaya malakas yung heart. Pwede niyang ipagpag yung yung aso. But kapag na-hit yung vein, dudugo yan. Dudugo yan. May papagpag niya yung aso pero pagtakbo niya, nagpapasimula na siyang maubusan ng dugo. So, anong gagawin nung usa? Hahanapin niya yung brooks. Hahanapin niya yung tubig. Kasi, sabi ng Bible, pag nakainom ang usa, sa oras ng pagkainom niya, yung kanyang dugo titigil. Magtitigil. Tapos, tatakbo siya ulit. Pero hindi siya hihiwalay doon sa baybayin ng brooks. Kasi alam niya, pag nanghina siya ulit, bababa siya ulit doon. Iinom siya ulit, hanggat nandun siya sa tabi ng brooks, sa talon to na hindi siya maabutan ng aso. Tingnan niyo mabuti mga kapatid. Tingnan niyo mabuti. Pasinin niyo. Ang isang mananampalataya, mahuhuli siya ng aso kapag humiwalay siya dun sa brook. Kasi pag napagod siya, wala na siyang iinuman. Kailangan, kung alis siya doon, may malilipatan siyang brooks din. Para pag nanghina na siya, bababa siya ulit sa tubig. Ang nangyayari mga kapatid sa mga mananampalataya, nanghihina na nga, ayaw pang pumunta dito sa salita ng Diyos, ayaw pang uminom. Para tumigil yung dugo, wounded ka na nga eh, pagod ka na nga, hirap ka na nga eh. Ayaw mo pang uminom. Gusto mo, gawin mo yung pamamaraan mo. Isa pang illustration ng sabi ng prophet, because the heart is made that way, kapag meron siyang isang bagay doon sa ilong niya, na kapag nakiliti, alam niya may danger. Kahit na isang mile pa yan. Isang mile pa yan, pag hindi upwind, pag sinabing upwind, nandun yung predator, pero yung hangin, papunta doon sa kanya. Hindi masisense ng heart yan. Pero pagka hindi upwind, papunta dito yung hangin, nandun yung predator, maamoy nga, malayo pa, isang mila, kaya daw maamoy. Because he was made that way. And a true son of God had this attribute. A mile away, naaamoy niya na. That is danger. Hindi ako papayag na makalapit sa akin to. Mga kapatid, katulad ng sabi ko kanina, it's not unnatural for a woman to thirst to be beautiful. It's not unnatural, but it's very natural. It's not unnatural for a young woman and a young man to fall in love. Because they were meant for that. I fall in love with Sister Juliet. Ganun din siya. Kaya, eto kami ngayon, malaki na yung anak namin. Brother Hilbert fell in love with Sister Amet. And likewise, Sister Amet fell in love with Brother Hilbert. It's so natural. But if you step outside the thinking's man filter, the Bible, magpapasimulang ma-pervert yung relationship nyo. When a lady begin to color his face, sabi nga ng prophet, alam nyo mga kapatid, this is not to hurt anybody. Kaya sinabi ni Pastor kagabi na, si Brother Moon, malapit na malapit sa kanya. Pag malapit na malapit sa puso mo, hindi mo matiis na tumahimik. Kasi mahal mo eh. Kaya itong pagtayo sa pulpito, it's not to offend anybody. It's not to offend anybody. When a lady begin to cut her hair, ngayon may nagpapakalbo na nga ng mga babae. It's a perversion of Satan. When a lady begin to remove all her eyebrow, tapos
gumawa ng korte na gusto niya square dito, pag ganun, kung anong korte gusto niya, it's a perversion. It's a perversion of Satan. That's the reality. We cannot do anything about reality. It will be reality. If you begin to do something with your hair, sabi nga ni Brother Bahan, yung parang merong troso sa ibabaw ng ulo. Nung araw kasi sa kanila, paano nila? Ang taas ng buhok. Na nakapulupot na pa ganun, nakaganyan. Alam niyo, tumatawa yung congregation pag nababanggit ni Brother Branham. Pero, sabi ni Brother Branham, I'm not joking. That's right. I'm not joking. Amen. Alam niyo kasi, kagaya ng sinabi ng ating mahal na kapatid na nakatatanda, wala akong ibang hinangad kundi iharap ang church. May iharap ang church. Hindi naman tayo ang Panginoong Yesus ang maghaharap, pero gagamit siya ng mga lingkod niya. Amen. Na presentable, katanggap-tanggap, walang kulbot, walang bahid, walang dungis. And kagabi, sabi, rapture is past due. Sabi, wala sa Diyos ang mali. Hindi siya nagkulang. Tayo. If you begin to change something in yourself, the way you dress and everything and so forth, as long as you don't step outside the thinking man's filter, that is clean, holy, and acceptable to God. Pero kapag lumabas ka na dun, ibang bagay na yun. Ibang bagay na. This is just to make us realize, yung panahon na kinabubuhay natin, kailangan talaga nating, kasi mga kapatid, your life will reveal what kind of thirst you have. I-display nito kung ano yung interest na nandun sa'yo. At isang bagay mga kapatid, tunay ba tayong nauuhaw? Totoo ba tayong nauuhaw? Kung totoo tayong nauuhaw, pero di natin magawang isang tabi, ang iyong ginagawa, isang bagay na mahalaga sa iyo, o ang iyong hangarin sa buhay, hindi mo maisang tabi, hindi mo pa naranasan itong pagkauhaw. Alam niyo po yung pinakamahalagang, Brother Branham is not against education. He's not on the side of illiteracy. Sabi pa nga ni Brother Branham, tama lang yun. Mabuti yun. Para sa mga anak natin, gawin natin yung pinakamaganda pagdating sa education, kung kaya natin ibigay. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, mga kapatid, sabi ng prophet, your children can grow up and be a professional and be successful in their career and gain a lot of things in this world. But there is always a right success. There is always a right success. Ang pinakamahalaga is to pray na magkaroon yung mga bata ng isang banal na pagkauhaw. Dahil kung wala silang pagkauhaw, paano nila hahanapin? And parents inject these things in their children. Kung ano nakita ng magulang, yun ang i-inject nila sa kaisipan ng mga anak nila. Worship is not too difficult, mga kapatid. When it begins from early age, worship is not too difficult, mga kapatid. When it begins in your house, worshiping in the fellowship is not too difficult. It's very natural. Because thirst came from God. Sa lamanan ng Eden, mga kapatid, in the cool of the day, nabanggit ni Brother Julius kagabi, is that the first and only one time na bumaba ang Panginoon in the cool of the day? Nag-iisa lang ba yun? O hindi natin alam yung panahon So, anong meron? Bakit kailangan ang mismong Diyos bumaba doon para
sumama dun sa mag-asawa? Anong meron? Because thirst came from God. He have a thirst for fellowship. Bakit sinalubong ni Melchizedek si Abraham pagkatapos ng managumpay? Bakit minute niya? Pwede namang hindi. Magandog na lang si Abraham doon ng kung anong ihahandog niya sa pananagumpay niya. But God wants to meet Abraham. God wants to meet us here. Gusto ng Diyos na katagpuin tayo dito. Because He thirsts for fellowship. What do we thirst? When we come here, ano yung mararamdaman mo? Kinakaharap mo yung Diyos? Mag-uusap kayo ng Diyos? Marinig mo yung salita niya? Hindi naman yung tao eh. Hindi naman yung tao. Pero kapag dumating na yung time, I experienced it many times. Sino mag-preach? Si Brad. Si pastor nasa sa evangelism. Si ano mag-preach? Walang excitement, walang hatak. Kasi nakatingin sa tao. Walang hatak. You don't thirst. The thirst is not there. That is a perverted thirst. Isang perverted na pagkauhaw yan. Sabi ng prophet, you're hungering for something, thirsting for something. God made you to thirst. That's the way He made you. Ito yung mabigat na binti. How dare you? How dare you? You got no right to hush the holy thirst with the things of the world. You have no right. You have no right. You're supposed to thirst after God. The fellowship came from God. In the cool of the day, He always come down to meet Adam and Eve. The only creation after His own image and likeness. Kanino siya makikipag-fellowship? Sa mga langgam? Sa iyo at sa akin, siya makikipag-fellowship because we are made in His image and likeness. Amen. Hallelujah. You've got no right to give that precious thirst that God created, made you a place in your heart to thirst for something. And you try to satisfy it with the things of the world. Mga kapatid, sa paligid natin, we can see different people, different nationality, different walks of life. And here we can see one another. You are my brethren. You are my sister and brother. Nawa ay hindi ipakita sa atin ng Diyos yung mga bagay na hindi natin dapat makita. At ang ipakita sa atin ng Diyos yung mga bagay na dapat nating makita. May God help us not to see the things we should not have to see. But the things we should be seeing. Titingnan natin mga kapatid yung nabanggit kanina yung control tower. Ano ba yung control tower? Sabi dito, God has also given you a control tower. Something that sits inside of you that controls these desires. And this thirst, this control tower that sits in a man's heart is something that God gave him to warn him of the desires that's needful for him. A desire that is needful. Hindi lahat ng desire ay needful. May mga desires tayo na dapat na ma-filter. So mga kapatid, ano tong control tower? Ano ba itong control tower na binanggit ng prophet? Kung gusto niyo pang basahin ito na mas malawak dahil limited ang oras natin sa fellowship. Basahin niyo yung looking at the unseen, mga sisters. Kung gusto niyo maintindihan kung ano yung control tower, pinaliwanag ng prophet ito sa looking unto the unseen. At looking at the unseen.
1959. Mga kapatid. Basahin ko mga kapatid ang ilang mga bahagi. When God made man, He made him thus, for He made this little certain compartment in the man for His own throne. Meron siyang compartment na ginawa doon para sa kanyang throne. His control tower. God wants to lead man, but man wants to lead himself. Gusto ng Diyos na pagharian ng Israel, pero gusto ng Israel na magkaroon ng sariling hari. Ganyan naman eh. Gusto natin ang tao gusto maging hari sa kanyang sarili. Pero, alam niyo, sabi ng prophet, thirst is natural. Regardless, you are a Christian or you are not a Christian. Kasi, sabi ng prophet, kahit doon sa nagpunta siya sa Africa, 480 miles away from the city kung saan siya nag-share ng salita ng Diyos. Nag-hunting trip siya. Merong isang babae doon na nasa taas ng puno, dala-dala yung baby niya. At itong babae na to, hindi pa siya nakakita ng puting tao. Maputi si Brother Branham. Napansin ni Brother Branham na ito pala, ini-stock ng leon. Itong babae na to. And, yung mga katutubo doon, nag-prepare sila ng isang uri ng pagsamba. Sumamba sila sa hindi ko alam kung anong sinamba nila. Pero may mga seremonya sila para yung babae, para wag silang atakihin nung leon. Hindi nila kilala ang Diyos, pero meron silang kauhawan sa pagsamba. Sumasamba sila. So it's common sa lahat ng tao. Kahit nga yung mga kulto, sumasamba sila eh. Kahit yung mga sumasamba kay Satanas, sumasamba sila. Di ba? So, ito mga kapatid, babalikan natin. Sabi dito, therefore there is a war constantly. The man wants to go after what he sees with his eye. Yun yung nangyari kay Eva, yung sa paningin niya. Magandang tingnan na kapag mananasa, sabi niya. That's where he's deceived. Doon na-deceive si Eva, di ba? That's where Satan deceived Eve by what she could see. The fruit was pleasant to the eye, but it was death to the soul. God wants to lead man, so He made Himself a little control tower in the midst of his heart, so that man would be led by the Spirit of God. Mga kapatid, si Pastor, acquainted siya, familiar siya sa control tower kasi sa mga aeroplano may control tower. Meron akong nasubaybayan na pangyayari na, pelikula lang siya pero nagkaroon ng blackout dun sa mga aeroplano, hindi nila magamit ang mga instrument nila. So, magdidepend sila sa control tower. Hindi nila alam yung altitude, hindi nila nabasa yung mga altitude na lahat ng information na kailangan. So, they are fully dependent to the control tower. Binibigyan sila ng maling altitude sa paglanding. So, mababa na sila, ang binibigay sa kanilang altitude, mataas pa. So, pag nag-land sila, siguradong plakda sila dun sa lalagapak sila. Mamamatay sila. You see, gaano ka-importante yung control tower? Yung example kagabi, kung hindi pa siya, mayroong priority, papaikutin muna siya, papalandingin yung isa. Ganun kahalaga yung control tower. That's why, nung i-design ng Diyos ang tao, there was a little compartment for His own throne. Amen. That's right. That man would be led by the Spirit of God. Getting up on his own,
leading is what separates him from his fellowship. Yung pag-alis, yung pag-ayaw niya doon sa leading ng Diyos, hindi niya bibigay sa Diyos yung compartment na yon, doon siya magkakaroon ng problema, mawawala siya ng fellowship sa Diyos. Man will be looking on what he could see by his eyes, not on what he could see by faith. Yun ang mangyayari. Sabi dito sa message. But the scripture says that sons and daughters of God are led by the Spirit of God. Your emotion is your control. And you can notice a man or a woman that tries to walk up to the things of the world, they never can please God. Walang makalulugod sa Diyos na gagawin nila yung kalooban ng kalooban nila kung saan sila napiplease. But a man or a woman that will not look at the things of the world, but just go according to the leading of the Spirit, they're usually in the will of God. That is the great fight. Satan took the eye, a man said, to control him by his head. God took his heart. Kinuha ng Diyos yung kanyang puso. Sabi ng prophet, man's always trying to achieve something by his head. Dito. Achieve something by his head. We are supposed to achieve but by our heart. That's how God wants us to be. Yes. Sa puso. Hindi dahil sa karunungan natin, yung katalinuhan natin. That's the control tower where God controls him. And directs his thought, directs his walk, directs his emotion. Yun yung control tower. Kaya mga kapatid, napakahalaga. Ito yung isang bagay na na-realize ko. Sa mga anak namin ni Sister Juliet. Yung pinakamahalagang panalangin ay yung magkaroon sila ng banal na pagkauhaw para hanapin nila ang Diyos. Para wag silang mahatak ng mga bagay ng mundong ito. Kasi Christians are always living between two thirsts. The thirst of the things of this world and the thirst of the things above. Kaya sabi ng prophet, nabanggit niya sa isang message niya, Romans chapter 7, verse 21. Sinabi niya doon na kapag ang isang mananampalataya ay nasa panahon siya na pinapakita sa kanya ng Diyos kung ano yung gusto ng Diyos, yung kalooban niya, nagagawin niya, evil is always present. Evil is always present. Yung naranasan ni Sister Deng. Sabi ng prophet, when you are trying to do what is pleasing for God because you thirst to please God, you thirst to glorify God in your life, evil is always present to upset you. I-upset ka niya. Sasabihin naman, kanya naman ang itsura mo. What happened? Pero dahil doon sa thirst na yun, gusto kong bigyan lugod ng Diyos. Gusto ko siyang papurihan. Gusto ko siyang makita sa buhay ko. Sabi ng prophet, no matter what this upsets coming from, kung paano, just do it. Amen. Huwag mong intindihin yung mga upsets. Ituloy mo yung dapat mong gawin. Yung kalooban ng Diyos. Mga kapatid, kagabi, yung kapatid natin si Brother Ramil, ano napansin nyo habang nag-sharing tayo? Ano meron siya? Bakit ang layo-layo ng Canada? Ang daming pwedeng gawin. Ano yung dahilan? Bakit gusto niya mag-spend ng time sa atin na pag-aralan natin ang salita ng Diyos? Because there is thirst. And this thirst, salamat sa Diyos, dahil maraming pamamaraan ng kaaway doon sa Canada. He will attempt to pervert that thirst. But, praise be to God, hindi ma-pervert ng kaaway. Bakit? Kasi yung usa,
Yung heart, laging pumupunta sa Brooks. Inom ng inom. Inom ng inom. Amen. Napakapalad natin mga kapatid na may access tayo. Nandito tayo. Meron tayong time na pumunta dito. Meron tayong panahon na mag-aral ng salita ng Diyos. Meron tayong panahon para lumakas. Right. Sabi nga ng prophet, redeem the time. Amen. Redeem the time. Sasabi ng iba, narinig ko, pag nag-retire na ako, umuwi na ako ng Pilipinas, tsaka ako magbabasa ng Bible. Pag matanda na ako. Narinig ko yan, mga kapatid. Sabi ko, this is a perversion of Satan. Sabi nga, serve God with vigor. Serve God with strength. Serve God with force. Kailan mo Kailan mo gugustuhin na makita ang isang musmos na sumamba sa bata? Pag matanda na siya? Gusto mo? Mga kapatid, this is my personal experience, mga kapatid. And hindi ko in-expect yung na makita ko, mga kapatid. Isang madaling araw, around 3 to 4, at the early age ng, if I'm right, 4 or 5 years old, nakita ko si John Enos nakaluhod, nananalangin, ganong oras. Hindi ko alam kung ano yung pinapanalangin niya. But I was very happy na makita ko siya sa ganong kalagayan. At ngayon, na nag-aaral na sila, lagi kong pinapanalangin sa Diyos na nalagyan sila ng banal na pagkauhaw. Mga kapatid, yung sinishare ni Brother Arvin, I will give names. I'm not ashamed. Kinakausap niya si Maya. Si Maya, nakita niya, nakahiga, nananalangin, nakikipag-usap sa Diyos. Why? Because he's injecting this worship to his son. That is thirst. Our thirst we should protect our wives and children. Na dumating yung panahon na makita sa kanila yung pagkauho na yun ay satisfy ng Diyos. Ma-identify nila kung saan nila hahanapin yung satisfaction thirst na yun. Mahalaga, mga kapatid, na yung control tower ang nakaupo doon, ang nagro-rule, ang nag-in-control ay ang ating Panginoon. Mga kapatid, napakahirap na mabuhay ng katulad ng dati. Hindi ko na ma-imagine, mga kapatid, na bumalik pa sa dating kalagayan. Saan tayo pupunta? Siya lamang yung may salita ng buhay. Iyan, mga kapatid, we have two control tower. Our mind and our heart. Physically, yung kaisipan natin. Pero yung pinakamahalaga sa lahat, yung nandito sa baba. Sabi, you have to learn it by heart. You have to experience it by heart. You have to meet personally that person. Paano ka pupunta sa gawain na ibibigay mo yung buong kaisipan mo, buong puso mo, buong lakas mo, buong kaluluwa mo, kung wala yung pagkauhaw? At yung pinakamahalaga, mga kapatid, sa lahat, huwag tayong papayag na pupunta tayo na hindi tayo masasatisfy. Huwag tayong papayag na pupunta tayo dito na paglabas natin, parang break even. Break even, parang walang nadagdag, walang nabawas, okay na yun. Yung testimony kanina, praise God, si Brother JB at saka si Brother Noynoy, nagli-lead sa prayer, napakaganda. Napakainam. But the thing is,
we should go to the next level. Amen. To the next step. Nandito tayo. We enjoy fellowship. We enjoy the Word of God. But what God wants us to take the next level. Lord, that's right. Amen. The next level is very important. Kasi paakyat tayo. Papunta tayo sa rapture. Kung pagpunta mo ngayon, next week, pagpunta mo ganun pa rin, teka muna, hindi ako nasasatisfy. Kailangan masatisfy ako. Pagpunta ko next week, masasatisfy ako. Amen. Pagpunta ko next week, aabangan ko sa Diyos yung next level. Amen. Hindi pa ulit-ulit, mga kapatid, hindi pa ulit-ulit. Sabi ng Bible, magsilaki naman kayo. Amen. Lord, amen. Magsilaki. Ano bang gusto ng Diyos sa paglaki? Do we thirst? Nauuhaw ba tayo, mga kapatid? Praise God. Amen. Praise God. Praise God. Bilis ng oras. Mga kapatid, yung palang, bakit napakagandang makita sa ating mga anak na nauuhaw sila? Because, sabi nung Matthew chapter 5, in the mere fact na nagkaroon na sila ng thirst, blessed na pala sila doon. Nagkaroon pa lang ng thirst, hindi pa umiinom, thirst pa lang, pinagpala na. Hallelujah. Blessed art thou. Napakaligaya ng isang tatay na makita yung anak niya nasa gawain. Amen. Nag-thirst ka pa lang, nag-hunger ka pa lang, hindi ka pa nga nakakakain, hindi ka pa nakainom, blessed ka na. Hallelujah. Pag nakita natin yung mga anak natin na nauhaw, salamat sa Diyos, pinagpala sila. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya maling isipin na para sa matatanda lang ang pananampalataya, para sa mga lalaki lang yung pag-aaral. Praise God. Gusto ba natin, mga sisters, na magkaroon ng personal experience na kinakausap tayo ng Diyos? Na nagre-reveal sa atin? Hallelujah. Huwag nawa na dumating sa kaisipan na hindi naman kami nagsishare eh. Hindi naman kami nagli-lead. Lagi natin binabalikan yung nanay ni John Wesley. Mas natuto si John Wesley ng salita ng Diyos sa nanay niya kasi yung tatay niya laging nasa ministry. Laging wala. Praise God. Mga kapatid, napakasarap na maranasan. Alam niyo, mga kapatid, may mga panahon nagsisisi ako na, alam niyo, mga kapatid, ito yung experience ko, mga kapatid, ha. Pag na-schedule ka, naghahabol ka lagi. Gusto mong mag-spend na tayo magbasa, mag-aaral ako. Kailangan kong mag-aaral, pagkatapos na mag-share, ay, relax na, nakapag-share na ako. Nakapanood muna ng isang pelikula dyan. Wala naman akong schedule eh. Tapos, wala. Tingnan mo yung schedule, 3 buwan pa. Pwede pa. Load muna tayo. Sige. Hallelujah. Load muna tayo. Ano nyo, mga kapatid? In-example ko yung sarili ko. Sarili ko kasi, yun yung sarili kong karanasan. Hindi ko alam yung karanasan ng bawat isa sa atin. Reality. Sarap pagka nakapag-share ka na, pagkatapos, sarap. Tapos na. Tapos na. Hallelujah. Doon pala nag-aabang yung kaaway. Humihiwalay ka doon sa Brooks. Ngayon, pag nasakmal ka, duguhan ka na ngayon. Matagal pa yung schedule ko. Teka muna. Ayaw mo uminom. Ayaw mo, bumalik ka doon sa Brooks. Amen. God. Inom tayo, inom. Hallelujah. Yung mga sisters natin, wala namang schedule na share, mag-share. Paano yan? Alam nyo, sa Pilipinas, ganito. Oo, mag-pray na tayo kasi mamaya,
ano na, Flor de Luna na. Mag-pray na tayo ngayon. Halika na. Tatawagin yung pamilya. Halika, pray na tayo. Kasi mamaya, may time na, nakapag-pray na tayo. Diba? Praise God. Ano ba yun? Ano ba yung... Yung time ko kasi Flor de Luna mga kapatid. Ngayon wala na Flor de Luna. Teka. Alam niyo mga kapatid, ang sarap ma-enjoy ng gawain. Ang sarap nung nandito tayo tapos masayang-masaya tayo dahil nangungusap ang Diyos. Pero yung oras ay mabilis na mga kapatid. Puntahan natin mga kapatid yung 1 King chapter 18 mga kapatid. Chapter 18. Medyo mahaba ito mga kapatid kasi alam natin kung ano yung 1 King chapter 18 'Di ba? Yung mga pamilyar na nababasa ito, 1 King chapter 18, napakagandang basahin mga kapatid. Yung hindi pa nababasa pero bigyan lang natin yung mga mahalagang to save time. Kung bawasahin natin ito, mas magandang umpisan sa verse 17. Pero nakatawa natin yung mga ilang bahagi mga kapatid. Alam natin na ito yung Mount Carmel Showdown. Amen. Alam natin na hinahanap ni Ahab si Elijah. At si Obadiah, yung kanyang governor of his house. Yung nagtago ng tigdi 50 propeta, pinapakain niya ng tinapay, pinapainom niya ng tubig. Kasi nga, sabi, from his youth, Obadiah is greatly fear God. He greatly fear God. Tapos, nung mating yung time na nakipagkita kay Obadiah si Elijah. At sinabi niya, sabihin mo kay Haring Ahab, magkikita kami. Sabi ni Obadiah, gusto mo bang patayin ako ni Haring Ahab? Hinanap siya ng hinanap, di siya makita. Ngayon sasabihin mo sa akin, makikipagkita ka. Kung sabihin ko sa kanyang, nakita kita at makikipagkita ka, tapos di ka nagpakita, ano mangyayari sa akin? Diba? So, ang nangyari mga kapatid, laktawan natin yung ilang mga bahagi mga kapatid. Verse 21. Sinabi muna ni Elijah kay Obadiah, sabihin mo kay Ahab, dalhin lahat ng Israel doon sa bundok. At saka yung 450 prophets ni Baal, at saka yung 400 na prophets of group. Tapos, yung mga Israel, yung buong Israel, dalhin mo doon, at doon tayo magkikita-kita. Yung duel, yung Mount Carmel Showdown. Praise God. Sa verse 21, sabi dito, sabi ni Elijah, and Elijah came unto all the people and said, how long halt ye between two opinions? If the Lord be God, follow him. But if Baal, then follow him. And the people answered him not a word. Pansinin niyo mga kapatid. Nilapitan niya yung Israel. Sinabi niya, kailan ba kayo mananatili sa dalawang opinyon? Kung ang Diyos ay Diyos, siya yung sundin, siya yung sambahin. Kung si Baal ang Diyos, pero anong sinagot ng Israel? Wala. Tuloy natin mga kapatid. Then said Elijah unto the people, I only remain a prophet. If the Lord of the Lord, prophet of the Lord, but Baal's prophet are 450 men. Let them therefore give us 2 bullocks
and let them choose one bullock for themselves, and cut it in pieces, and lay it on wood, and put no fire under. That I will dress the other bullock, and lay it on wood, and put no fire under. Ito na ngayon, verse 24. Pasinin niyo ulit mga kapatid. And call ye on the name of your gods, and I will call on the name of the Lord. And the Lord, and the God that answered the fire, let him be God. Ano yung kasunod? And the people answered and said, it is well spoken. Doon pa lang sila sumagot. Alam nyo ba yung, imagine niyo yung kalagayan ng puso ni Elijah, noong panahon na yun. Nung kasabi niya, hanggang kailan kayo mananatili sa dalawang opinyon? Hanggang kailan? Alam nyo, yung mga mananampalataya sa panahon natin is always encountering this situation, mga kapatid. It is between this physical thirst and this spiritual thirst. Sino sa dalawa? Kapag gusto nating gumawa ng mabuti, bakit yung mga bagay na hindi dapat ang nagagawa natin? Ang sabi ni St. Paul, dahil dun sa kasalanang nananahan dito. That's why hindi tayo pwedeng humiwalay sa tubig. Hallelujah. Praise God. Hindi tayo pwedeng humiwalay dito sa brooks. Amen. Just imagine mga kapatid, one fellowship na mangungusap ang Diyos, gagamitin ng Diyos yung kanyang lingkod. And you miss it. May nawala ba sa'yo? Meron. Malaki. What if it's a matter of life and death? Kagaya nun sa heart. May kamamatay mo pala. One fellowship. Only one fellowship. It only takes one fellowship. Only one time na mangungusap ang Diyos. Yung pangungusap ng Diyos ngayon, next week, ang Katoliko, taon-taon, kung anong araw yon, kung anong linggo yon, yun pa rin. Patay. Pero pag narinig mo yung mensahe ng Diyos, hindi mo na-miss, buhay. Amen. Amen. Praise God. So, tuloy natin mga kapatid. And all the people answered and said, it is well spoken. Kakaiba yung sagot nila. Kailangan pa nilang makarinig ng mga pananalita ng propeta na ganun. Para magalaw yung isipan nila. Tapos sabi dito, ng verse 25, and Elijah said unto the prophets of Baal, choose you one bullock for yourself, and dress it first, for ye are many, and call on the name of your gods, but put no fire under. And they took the bullock which was given them, and they dressed it, and called on the name of Baal from morning even until noon, saying, O Baal, hear us! But there was no voice, nor any that answered. And they leaped upon the altar which was made. And it came to pass at noon that Elijah mocked them, and said, cry aloud, for he is a god. Either he is talking, or he is pursuing, or he is in a journey, or peradventure he sleepeth, and must be awakened. And they cried aloud, eto na, and cut themselves after their manner with knives and lancets, till the blood gushed out upon them. Ito na kamatayan talaga yung nag-aantay sa kanila mga kapatid. Verse 29, and it came to pass, when midday was past, and they prophesied until the time of the offering of the evening sacrifice. Gabi na mga kapatid. That there was neither voice, nor any to answer, nor any that regarded. Ito, pasinin nyo mga kapatid, verse 30. Pasinin nyo mga kapatid itong talata nito.
And Elijah said unto all the people, Come near unto me. And all the people came near unto him, and he repaired the altar of the Lord that was broken down. Mga kapatid, mag-post tayo sandali sa verse na to, mga kapatid. Tinawag niya ang Israel. Siya, sa harapan ng Israel, anong ginawa niya? Ni-repair niya. Alam niyo ba yung nararamdaman ni Elijah nung panahon na nire-repair niya? Sa harapan ng Israel, yung altar na sinira para sa pagsamba sa Diyos, ipinakikilala ni Elijah sa Israel yung kanilang kalagayan. Ito ay isang malungkot na bagay, mga kapatid. The altar of God was broken down. And here is one prophet against 850 prophets. Ipinakikita niya sa Israel na binubuo niya muli yung altar. Because he is thirsting for Israel to worship God. Ganyan ang isang lingkod ng Diyos. Ang gusto niya, yung mga mananampalataya, sambahin ng Diyos. Yan yung puso ng isang lingkod ng Diyos. Kaya kapag nakikita niyong nalulungkot ang isang manggagawa, meron siyang nakikita, kasi overseer siya eh. Nakikita niya yung kalagayan ng church eh. Pinapakita ng Diyos sa kanya eh. Kapag ang church ay wala dun sa tamang kalagayan, ang unang nalulungkot, ang pastor. Siya ang unang nalulungkot. Kaya napakahalaga, mga kapatid. Pagpatuloy natin, mga kapatid. And he repaired the altar of the Lord that was broken down. Masakit sa propeta ito, mga kapatid. Na nakita niya na giniba yung altar na kung saan sinasamba niya yung Diyos ni Israel. Verse 31. And Elijah took 12 stones. Tingnan nyo, mga kapatid, yung bawat bahagi ng talata ng 31. And Elijah took 12 stones according to the number of the tribes of the sons of Jacob. Ipinapakilala niya talaga sa Israel. Ito kayo. Ito kayo. Unto whom the word of the Lord came, saying, Israel shall be thy name. Isinasauli, pinagsisikapan ng propeta ng Diyos na isauli sa kaisipan ng Israel kung sino sila. Ipinapakilala niya. Habang ginagawa niya ito sa harapan ng Israel. Pansinin niyo yung pagkauhaw ni Elijah. Uhaw na uhaw siya. Na bumalik ang Israel sa pagsamba sa buhay na Diyos. Sa Diyos na naglabas sa kanila sa Ehipto. Sa Diyos na nagpakain sa kanila ng 40 taon sa ilang. Sa Diyos na nagpainom sa kanila sa bato sa ilang. Hallelujah. Verse 32. And with the stones he built an altar in the name of the Lord. And he made a trench about the altar, as great as would contain 2 measures of seed. And he put the wood in order and cut the bullock in pieces and laid him on the wood and said, Fill 4 barrels with water and pour it on the burnt sacrifice and on the wood. And he said, Do it the second time. And they did it the second time. And he said, Do it the third time. And they did it the third time. And the water ran around about the altar. And he filled the trench also with water. And it came to pass at the time of the offering of the evening sacrifice that Elijah the prophet came near and said, Lord God of Abraham, Isaac, and of Israel, let it be known this day that thou art God in Israel, and that I am thy servant, and that I have done all these things according to thy word. Ibinabalik ng lingkod ng Diyos na propeta na si Elias ang Israel. Yung kanyang kauhawan doon, mga kapatid, nasambahin muli ng Israel ang Diyos. That is thirst. Para harapin mo ang 850 propeta, para harapin mo yung hari na gustong ipapatay ka,
para harapin mo yung hamon na dahil kay Jezebel, kung walang pagkauhaw kay Elias, hindi natin siya masusumpungan sa banal na kasultang ito. Nauhaw siya na ibalik ang Israel sa pagsamba sa Diyos na buhay. Ganun dapat yung maging kauhawan natin, mga kapatid. Yung mga mahal natin sa buhay, yung mga kapatid natin, yung mga magulang natin. O mga kapatid, kapag hindi pinili, hindi talaga pinili, wala tayong magagawa. Pero hanggang doon na lang ba i-give up na natin? Lalong-lalo na sa ating mga may bahay, sa ating mga anak, lahat gusto natin na sama-sama tayong maglingkod sa Diyos. Hallelujah. At hallelujah. Sa isa pang bahagi, mga kapatid, sa panahon na yung Syria ay kinubkub ang Samaria, mga kapatid. Yung panahon na yung isang ulo ng donkey ay naipagbibili. Yung ulo ng donkey na ipagbibili sa 4 pounds of silver. At alam niyo ba, pati dumi ng kalapate, binibili nila. Ang dumi ng kalapate, ang ibinibili nila sa, kung hindi ako nagkakamali, mga kapatid, sa dalawang siklo, kung hindi ako nagkakamali. Ang ibinibili nila ay 2 ounces of silver. Binibili nila yung dumi ng kalapate. Sa sobrang gutom, mga kapatid. At alam niyo, mga kapatid, kagaya ng sinashare sa atin ni Pastor, hanggang sa tindi ng kagutom, nag-resort sila sa cannibalism. Pero dun sa gate ng ngog ng Samaria, merong 4 na may ketong. Hindi ko na binabasa, mga kapatid. May 4 na may ketong. Nag-usap-usap sila. Kung hindi tayo aalis dito, mamamatay tayo. Kung pupunta tayo dun sa kampamento ng mga Syrian, ng kaaway, may pagkain doon. Mabuti nang mamatay tayo na busog. Mga kapatid. Nandun yung pagkain kasi. Hindi sila tinatanggap nun. Outcast sila. May mga karamdaman sila. Ketong. At pag may ketong ka, malayo pa lang, nagde-declare ka na may ketong ka. Palapit pa lang yung mga tao, kailangan mo na sumigaw na may ketong ka. Para wag silang tumuloy. Alam niyo, mga kapatid, nandun sila. Nagpunta sila dun sa kampo ng mga Syrian. Yung pala, ang Diyos pala, pinarinig dun sa mga mandirigma doon yung hugong ng mga karwahe, mga chariots, hugong ng mga sundalo. Natakot sila, mga kapatid. Nagpulasan sila, iniwanan nila yung mga kabayo, yung mga pagkain, yung mga tent. Kung sino yung nasa labas, sila ayaw nilang lumabas kasi inisip nila mamamatay sila. Pero itong 4 na ito, mga kapatid, in-enjoy nila, mga kapatid. Kumain sila, nabusog sila. At nagkaroon sila ng pag-usap na ipaalam nila doon sa mapalad yung 4 na yun, mga kapatid. Dahil sa pagkauhaw, hindi nila alintana ang kung may panganib man doon. Yung danger. Nawa, lahat ng mga mananampalataya dumating sa ganung kalagayan. Alam niyo, mga kapatid, lagi ko naalala sinasabi ni Pastor na buti hindi nawawala yung appetite sa pagkain. Kasi, naranasan niyo ba yung kahit anong kainin niyo, mapait yung panlasa niyo? Hindi niyo ma-enjoy yung pagkain. Kung may karamdaman. Nawa, yung appetite natin sa salita ng Diyos ay patuloy na manatili at lalo
lalo pa itong tumaas. Hallelujah. Praise God, hallelujah. At alam niyo mga kapatid, nung time na sinabi ni Haring David yung as the heart panted for the water, tinitingnan niya ang Jerusalem. Tinitingnan niya yung Bethlehem at nabanggit niya. It was a time of distress kasi naging naging fugitive. Gusto siyang ipapatay ni King Saul. Kasi siya na yung susunod na hari. Hindi mapigil ni Haring Saul yung pag-angat ni Haring David, kaya kailangan ma-eliminate siya. Tinitingnan niya yung Jerusalem, yung Bethlehem. Nabanggit niya na nauuhaw siya doon sa tubig sa Bethel. Yung mga sundalo niya narinig lang. Nag-usap-usap siguro sila, sabi, nauuhaw si Haring David. Kailangan makainom siya. Ano yung meron yung mga sundalo na sinuong nila yung kamatayan para makuha yung tubig? Pero nung matanggap ni Haring David yung tubig, ang kinauuhawan ni Haring David, hallelujah, higit pa yung uhaw doon sa tubig. Hindi na naiintindihan ng lubos ang kinauuhawan ni Haring David. Kinauuhawan niya ang Jerusalem. Hindi yung tubig lang. Anong ginawa niya sa tubig? Inialay niya, inihandog niya, inilagay niya sa lupa. Itinapon niya sa lupa. Itinapon niya sa lupa. Dahil yung kauhawan niya, hindi mamimit ng tubig na yon. Dahil yung kauhawan niya nasa puso. Napakahalaga mga kapatid yung banal na pagkauhaw. Lagi nating hilingin sa Panginoon na yung pagkauhaw na yun, huwag mawawala. Laging nag-aalab. Hallelujah. Hindi magpapahintulot ang panahon mga kapatid, tayo po yung magsitayo. At pasalamatan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nalalaman mo po, Ama, ang lahat ng mga bagay. Alam mo po ang aming mga puso. Alam mo po ang aming mga isipan. Lahat ng bagay, Ama, ay hindi malilingid sa iyong kaalaman, Ama. Kaya po, Ama, sa iyo po namin pinagkakatiwala, Ama, ang lahat ng mga na makalangit na biyayang ito na aming tinanggap, Ama. Hallelujah, ikaw po ang patuloy na maglagay ng pag-aalab sa aming mga puso, Ama. Na mauhaw, Ama, sa iyong mga salita, na mauhaw kami, Ama, sa mga panibagong karanasan sa pananampalataya. Na dakilang Diyos, ikaw ang totoong pinagmulan. You are the origin of this thirst, O God. This holy thirst, O God. Ilagay mo po ito, Ama, maging sa aming mga anak, sa aming mga may bahay, Ama, na Ama, hallelujah, hindi sila pumayag na hindi sila masasatisfy, Ama, sa kauhawang ito, Ama. At walang iba, Ama, na maaaring tumugon sa kauhawan ito, kundi ikaw lamang, Ama. Kaya po, Ama, sa iyo namin idinadalangin, Ama, sa iyo namin isinasamo at hinihiling sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus, Ama, na nakatagpuin mo po ang aming mga mahal sa buhay, ang aming po mga may bahay, ang aming po mga anak, Ama, na maganap po ang kalooban mo, Ama, na paano sinabi ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Napakahirap po, Ama, na maglingkod, Ama, na wala itong banal na pagkauhaw na ito, Ama. Kaya po, Ama, ito po ang aming samot dalangin sa iyo, Ama. Hallelujah. At matapos man, Ama, ang aming aaral o ang aming pagsasasalo sa iyong mga salita, Ama, kagaya po sinabi ng iyong lingkod, Ama, na worship leader, na pagkatapos ng hallelujah, ng main meal, hallelujah, ay yung dessert, Ama, na pagsalusaluhan namin pagkatapos ng gawain, yung mga bagay, Ama, kasi sapagkat, Ama, totoo po, Ama, hindi na-contain sa isang tao lamang ang kapahayagan. Hallelujah. Nasa iyong buong iglesia, Ama, ang kapahayagan. Magagamit mo po ng malaya ang bawat isa, Ama. Tulungan mo po kami magpasakop sa iyo, Ama. Tulungan mo po kami, Ama, magpakumbaba, Ama, sa iyong banal na harapan. Na ano pat, Ama, kapag narinig namin yung katotohanan, kami ay magpahinuhod, kami ay magpasakop, Ama, sa katotohanan ng iyong mga salita. Nasa upang, Ama, ikaw ay malugod, ikaw ay maluwalhati sa kalagitnaan ng iyong iglesia, Ama. At patuloy, O Diyos, Ama, sa iyo lamang namin iniaalay, sa iyo lamang namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pagluwalhati at pagdakila sa matamis at makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Everybody says amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.